Ang daming mga butete. Mga butete, yung anak ng ano, ng palaka. Dami nila, oh. Hi guys! Good morning sa inyo! Umagang-umaga dito sa amin, no guys. 7 ng umaga. Andito kami ngayon sa fish pan. At si Mr. ay nangunguha ng asola. So, ayan guys, bago ko i-discuss sa inyo yung tungkol dun sa tadpole invasion na na-experience namin, i-share ko muna sa inyo yung sa sa asola namin. Ayan, ito na yung fish pan namin, 'di ba? I-share ko sa inyo to nung nakaraan. Dito kami nagpakawala ng fingerlings na 8,000 pieces. Tapos, nung nagpapasok kami ng tubig, may mga asola dyan. Tapos, eto na siya ngayon. Bali, nagpapasok kami ng tubig ay nung October 7 yun eh. Tapos na ngayon, November 5 na. Ang dami ng asola, oh. Simula nung pumasok itong November, araw-araw na kaming nangunguha ng asola para ipakain sa baboy, manok, at saka sa isda. Ang laking tipid namin sa sa feeds, no guys. Halos 50% yung natitipid namin pakain sa feeds kasi dinadagdagan namin ng asola. So maganda pala guys kapag yung maglalagay kayo ng asola sa fish pan pag yung papakawalan nyo ay mga piece-piece pa, hindi sila basta-basta mauubos kasi yung mga piece-piece ay hindi pa sila marunong kumain ng asola. Hindi nila inapansin. Siguro kasi maliliit pa yung bunganga nila. Ayan. Pero pag yung mga isda na yan, lumaki na, mabilis nang mawala yung mga asola na yan. Kasi na-experience namin dito dati sa baba na nung nagpakawala kami ng malalaking isda nawala na rin yung asola. Mga 1 linggo lang yung asola naming madami naubos. Kaya, ayan guys, maganda pag pispis pa siya. Di meron kayong supply ng pagkain pag meron kayong asola. Ayan guys, oh. Siguro guys, sa isang araw nakakapag-harvest kami ng asola Ganun guys, oh, yung kulay puti na timba. Nakakadalawang ganun kami sa dalawang harvest na ganun sa isang araw. Pagkain namin sa umaga at saka sa hapon. O diba guys, ang laking tipid. Kasi meron din kami mga alagang baboy tsaka may manok-manok din kami dun sa kabila. Ay sayang din. Nakakatipid kami sa feeds. Minimix namin yan sa sa feeds nila. So guys, itong nakaraan, 'di ba? Kung napanood niyo yung intro ng video ko, may mga tadpole, na-invade ng tadpole itong fish pan namin. Siguro mga nung nag-release kami ng fingerlings, napansin ko na 'yon na may mga tadpole. Nagumpisa lang siya nung itlog muna. Wala pang isda, may itlog na ng mga palaka. Tapos, nung nagpakawala kami ng piece-piece, napansin ko na meron ng mga tadpole. Sabi ko, medyo nag-worry ako guys kasi syempre nagpakawala kami ng fingerlings baka mamaya maubos yung fingerlings namin dahil doon sa tadpole. Kaya, yun nga, nag-worry ako. So, naghanap ako ng mga topic about sa tadpole guys. No, konti lang yung mga na-search ko Kaya, naisip ko na bakit hindi ko i-share kung ano yung na-experience namin. Pero guys, gusto ko lang din sabihin sa inyo na yung mga sinasabi ko dito sa vlog ko ay hindi yan opinion ng expert. Kasi, kailan lang din naman kami nag-umpisa sa tilapia farming. Nag-start kaming mag-alaga ng isda is nung dumating kami dito sa province namin. Kung doon sa hindi nakakaalam, ito po ay sa probinsya ng Marinduque. Medyo liblib po yung lugar. Bulubundukin po siya. Yan, puro bundok yan guys. Paikot ng area ng fish pan namin ay bundok.
Yung tubig namin, galing yan dyan sa mga bundok-bundok. May mga bukal-bukal at saka may mga falls. Dito ang punta. Kasi medyo mababa itong sa area ng fish pond namin, no? Dating pala yan to, guys. Pero hindi naman kami binabaha kasi kung itong area na to mababa, may ibababa pa yan. Doon sa may papunta doon sa likod ng bahay namin. Mas mababa doon. So, doon lahat ang punta ng mga tubig, puro pababa. So, yun nga guys, no? Nag-umpisa kaming mag-tilapia 2021. July 2021. Nag-start lang kami sa fingerlings talaga, as in 400 pieces lang na fingerlings. Kasi sabi ko nga sa inyo guys, 'di ba? Ang hirap maghanap ng fingerlings dito sa amin. So, mabagal yung progress namin dahil nga sa wala kaming mapagkuhanan ng fingerlings na malapit. So, hindi rin biglaan yung paglaki ng pag-expand namin ng fish pan. So, inantay muna namin silang manganak bago kami nakapaglipat sa next naming fish pan. Tapos itong bagong construct na to, dito kami nag-release ng binili namin galing Laguna. So yun nga guys. Kapag nag-uumpisa ka pa lang guys na kapag halimbawang nag-umpisa din kayo bilang beginner sa ganitong larangan, syempre, marami rin tayong may encounter na mga problema or mga challenges na, kumbaga kagaya sa amin na baguhan. Kumbaga, mangangapa ka kasi ngayon mo pa lang ito naranasan So, parang magtatanong ka palagi, ano ba dapat kong gawin pag ganito, pag ganyan. So, yun nga. Naniniwala ko guys na sharing is caring. Kumbaga, pag shinare ko sa inyo kung ano yung mga na-experience namin dito, at least pagka dumating yung point na kayo naman naranasan nyo, alam nyo na kung anong gagawin nyo, 'di ba? Kasi lahat naman tayo kapag nag-uumpisa ay hindi natin alam. Wala namang nag-umpisa na expert agad, 'di ba? So yun yung nangyari dun sa fish pan namin about sa tadpole. Bali, nung nagpakawala kami ng fingerlings, October 13. Tapos, siguro mga October 17, talagang napansin ko ang daming tadpole. So, nag-worry ako na baka maubos yung aming pinakawalan dito. Although, hindi yun yung first time na na-experience namin magkaroon ng tadpole invasion. Kasi dun nung nag-umpisa pa lang kami dyan sa kabilang pond, nung nagpapasok kami ng tubig, ganun din. Nagkaroon din ng maraming tadpole. Ang kaibahan nga lang, ang nirelease namin dyan na mga isda, malalaki na. Hindi na siya piece-piece. So, nawala din agad yung tadpole. So, gusto ko lang din i-share sa inyo para alam nyo na ganito yung mangyayari. So, after 20 days guys, ito na yung sa fish pan natin, napansin natin nawala na yung mga tadpole na nasa ilalim. Wala na sila. Tapos napansin ko guys, sa mga gilid-gilid, ayan may mga yung maliliit na palaka. Siguro kaya nawala na yung mga tadpole kasi nag-hatch na sila, naging palaka na. Ayan sa mga gilid-gilid. So 20 days guys, mawawala din yung mga tadpole. Magiging maliliit na palaka na rin sila. Na mag-aalisan na sila sa fish pan nyo. Fish pan natin. So, yun nga guys. After 20 days, yung mga tadpole na nakikita nyo dyan sa pond nyo, at saka dito sa pond namin, kagaya nga ng sinabi ko, sila, mawawala din pala yan guys. Kasi, yung mga tadpole, magtra-transform sila sa maliliit na palaka. So, yun. Mawawala din sila. At saka, hindi naman sila masyadong threat dun sa mga pispis. Although, nakaka-apekto sila kasi pag nagpapakain kami ng pispis, pati sila nakikikain din So, ang ginagawa ko guys noon, pagka nagpapakain ako ng pispis, dun ako nagpapakain sa area na walang masyadong tadpole. Doon na lang kayo magbibigay kung may mga tadpole din sa inyo para at least yung mga isda nyo lang yung makakakain.
So, ito na nga pala guys yung mga pispis namin, ano. Bali, nung binili namin to, kasing liit lang sila nung hinliliit ng baby. Ngayon, kasing laki na sila ng hinlalaki. Hinlalaki ng ano, hinlalaki ko. Oh, hinlalaki ko na yung ano, yung laki nila ngayon. So, ano na, lumaki na rin sila. Ayan. So, ayan guys. Ito na yung ano, natapos na si Mr. Manguha ng asola. O, ito na yung napanguha niya, o. Siguro maghapon na namin tong pakain at aalis siya sa lahat. O, diba guys? Daming asola. O, so yun guys, hanggang dito na lang yung i-share ko sa inyo. Sana may natutunan ulit kayo sa vlog ko. At kung nagustuhan nyo yung aking video, huwag nyo kalimutang mag-like, share, at saka subscribe. Salamat sa panonood nyo guys. Bye-bye!